Ontiveros tanggal na sa listahan ng presidential balls ng Liberal Party, Karma. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! At dahil sa kahihiyang dinaranas ngayon at dinadala ni Riza Ontiveros dahil sa pagbaligtad ng kanyang hawak na witness, nalalagay din sa kahihiyan ang kanyang grupo ng mga kakamping Dilawan at Liberal Party. Yun lang. Talagang sikat na sikat ngayon si Honti, no? Halos laman siya ng mga balita, laman ng mga reaction, laman ng mga vloggers. Kaya ito rin ang nare-reaction na natin. Halos talagang siya na yung napag-uusapan. Parang nawala naman yung focus dun sa iba, no? Siya ngayon ng iba't ibang pahayagan ng mga DDS vlogger, kaya naman kinasuhan niya ang mga nag-criticize sa kanya. Usap-usapan din at bulong-bulungan na tila siya ay hindi na magiging parte o wala na siya sa listahan ng pagpipilian ng Liberal Party na magiging presidente sa darating na 2028 elections. Ay, syempre. Kumbaga masaklap na yung nangyayari sa kanya ngayon eh. Kailangan kung ikaw tatakbo kang presidente, ang unang-unang magandang gawin nila dyan, diba? Kailangan is hindi ganun kadaming issue yung tatakbo na yun. Diba? Kasi kung ikaw tatakbo ka, napakarami mong issue. Hindi porket sabihin na, ang daming issue niyan. Sikat yan. Okay lang sana, depende sa issue. Pero kung ang issue mo is hindi maganda talaga, syempre parang, madidismay, ba't ko iboboto yan? Ganto, ganyan, ganyan. Pero alam nyo naman, kahit naman kahit naman wala pang issue, kahit wala naman siguro dumating na issue, kahit naman tumakbo siya. Kasi ako, Ma'am Honti, maging practical na lang tayo. Kahit anong kasing gawin natin, kahit wala naman lumabas yung mga issue na yan na mga witness, mga ganito, wala. Malabo pa rin talaga siyang manalo sa pagiging presidente. Talagang alat talaga. 'Di ba? Kumbaga kung si Lenny pa siguro may may laban pa no? Medyo pa. Medyo kung kahit dalawa sila ni Lenny maglaban, maglamang mag-landslide sa kanya si Lenny. 'Di ba? Totoo 'yan, mga katunay. Kasi sa totoo lang talaga, marami talagang hindi natutuwa kay Honti. 'Di ba? Kasi kung iniisip na, bakit nanalo naman ako ng senador 'Di ba? Huwag tayong mag-rely doon. Bakit hindi mo muna subukan tumakbo ngayon? 2028 bilang senador. Tignan natin kung mananalo. O kaya makakapasok sa top 5. Ayan. Kapag nakapasok sa top 5, meron ka pang asim sa mga tao. Di ba? Ibig sabihin, marami pang nagtitiwala talaga sa'yo. Pero kung hindi ka makapasok sa top 5, lalong-lalo na sa top 12, doon mo masusubukan talaga kung pwede ka pa tumakbo bilang presidente sa mga susunod pa. Diba? Ayon sa post ni Crisetio, I am reading the backlash on Riza Ontiveros for her decision to sue people for discussing alias Rene's video. Hindi kasi tanga ang mga Pilipino kahit na mag-victim card ka. She keeps repeating that bloggers are targeting her team, witnesses, and Senate when it's just her being called out. Bakit niya dinamay ang Senate? Sino naman ang nagdamay sa witnesses niya? Anyway, and I say this freely, one of the most obvious things I've been able to observe due to this issue is that for some reason, the kakampings don't seem to love Riza like they love Lenny. I am not a kakamping, so I can't pretend to know the dynamics. It's just that Riza is not defended and adored the way Lenny was, considering Riza is now the flag bearer and one of the highest ranking kakampings. Even the way very few kakamping friends I have remaining don't seem to be besotted with her. Sa bagay, when there are surveys now, kahit mayor na lang si Leni Robredo,
she's still the top choice as presidential candidate. Riza is not even in the first few choices. Oo, tutusin talaga, no? No, si Leni talaga, malaki pa ang laban kaysa sa kanya. Malabo. No, malabo talaga siya si Honti. Kahit among her own tribe, kung meron lang talagang kukunin ng kakamping, pangadilawan, siguro si Leni na lang siguro pag-asa nila dyan. Kaso sinasabi ko nga, hanggat nandiyan si VP Sara, lahat ng mga pinapangarap nila malabong matupad. 'Di ba? Kaya nga si VP Sara patuloy na tinatrabaho para mawala sa posisyon para hindi siya makatakbong presidente sa 2028. Kung tutuusin talaga, napaka-exciting talaga ng pagdating ng 2028. Gusto natin malaman kung sino-sino yung maglalaban sa 2028 bilang presidente. 'Di ba? Ako nga gusto ko si VP Sara is makarating hanggang 2028. Malagpasan niya lahat ng mga pagsubok. Doon magkakaalaman kung totoo talaga yung sinasabi ni Gadon na mahina talaga si VP Sara. Diba? Sinasabi mahina daw. Okay, doon natin malalaman. At doon natin malalaman kung sino-sino pa talaga yung pwede na tumapat sa mga Duterte doon. Diba? Kaya exciting She is not as beloved. If I were kakamping from the current crop of national politicians, I would rather have Bam Aquino represent my cause. His dissent, less grating, less abrasive, more middle ground. He's not irritating, and if he ditched the Noy Noy cosplay glasses, he won't be made fun of. At least he seems kind and earnest, which I honestly won't say of Risa. Riza's vibes are off. Siguro ko si Bam, pwede din. 'Di ba? Pwede din. Pwede nila maging panlaban. Kaso nga lang, kung itatapat yan kay VP Sara, wala pa rin. 'Di ba? Kaya nga pag si VP Sara hindi makatakbo sa 2028, siguro ang daming presidenteng tatakbo. 'Di ba? Doon na sila magsaya. Pero hindi natin alam. Kung sakaling matanggal nila si VP Sara sa pagiging presidente, hindi natin alam kung sino naman ang ipapalit nila kay VP Sara. Yun yung matindi ron. Diba? Pero kung yan si Bam Aquino, okay din. Diba? Mas okay pa. Hindi ko naman sinasabing ini-endorso ko si Bam. Kung sakasakaling sa dilawan, kung sino-sino yung gusto nilang mapisil, kaya siguro si Leni tsaka si Bam yung pwede nilang ipanglaban na kahit pa paano, hindi nakakahiya yung magiging standing ko sakaling matalo. Sakasakali pang mataas-taas ng konti. Diba? Baka sakaling ganun pa. I prefer Bam Aquino the most among the three kakamping senators. Meaning, if we don't have a candidate and it's between Bam and Martin or a Marcos-fielded candidate, I'd rather support him. And I think a lot of anti-kakampings, anti-Marcoses like me, would prefer him to be the middle ground than Risa or Kiko. But of course, Leni is still the patron saint because even when she's doing local, they still want her over Risa. And even as anti-Leni, because she was anti-Pierre Hardy, I see why clearly. Samantala itong kontrobersiya na si PCOJ Ruiz ay tila kasama o sangkot sa mga nawawalang sabungero. Ano na naman kaya ang sagot ni Auntie Claire? Panoorin natin ang buong video. We received a photo of Senator Erwin Tulfo and PCO Secretary J. Ruiz with one of the whistleblowers in the missing Sabongero case, alias Brown. What's the palace's take on this, ma'am? Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary J. Ruiz. At tinanong natin kung ano yung affair, kung saan siya naroon at nakuhanan ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan ng isang social content creator, social media content creator. At kung siya man ay nakumbida, ito ay kanyang pinaunlakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, na kinumbida nung nagse-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak yon. And ma'am, Kumbaga parang nakakasama lang siya doon. Siyempre pag birthday, alam naman natin, halo-halo mga tao dyan Kahit hindi kayo magkakakilala, pag nandoon na kayo, makasalamuhan mo sila, magkakakilala na kayo niyan. Magiging magkakakilala kayo.
Kumbaga, doon lang kami nagkakilala, doon lang kami nakita-kita. Parang ganun yan. The follow-up, we reached out to Sec J about this, and it appears that the secretary blocked me when I asked for clarifications about this. And we remember the president saying that his administration is open to dialogues and questions and even criticism. So, what does the palace make of Bakit this siya ibilinlock, no? Kung sinasabing open naman sa mga investigation, mga ganyan-ganyan. situation, ma'am? Bakit nang block? For a while. Black o Yeah. bluff? Blocked. Blocked. Hindi ko po yun natanong mismo kay Secretary J. So, alamin natin kung paano ba nangyari na kung Ilulusot tawag mo? ba yon? Text or what? Message, ma'am. A message and then, so, tanungin po natin. Hindi ko po yan na itanong. Ngayon ko lang po yan narinig. Nang bablock kayo. Pero makakarating po sa kanya. Grabe, bakit mo naman blinak? J. Ruiz? Parang may tinatago tayo Yun nga di ba? Kapag binablock, may tinatago yan. Hindi pa pwede, di ba? Oh, ba't naman nila iba-block kung nagtatanong lang naman talaga? Kung talagang inosente ka, di ba? Kung talagang inosente, wala ka namang ginagawa. Hindi naman sa sinasabi natin pinaparatangan niya kung sino man yan. No? Wala kang ginagawa, ba't ka matatakot? Kung sakasakaling kung ano yung tanong sa'yo, pwede mong harapin. Pwede mong sagutin. Di ba? Kasi pag binilak mo, iniiwasan mo yan eh. Di ba? Parang natakot ka eh. Hindi dapat ganun. Oh. Ayaw mong matanong about dyan sa Oh, tama yun. issue dyan sa mga sabungero. Tama yun. Kumbaga, kapag binilak mo, ayaw mong matanong ka sa issue. Di ba? Ayaw mong Kasi sinasabi ko nga kanina, kung ikaw talaga inosente ka, no, sinasabi ko nga, hindi ko sinasabing may kasalanan siya. Pero ito yung kasabihan. Kung ikaw inosente ka, wala kang dapat na taong iwasan. 'Di ba? Hindi mo dapat iniiwasan. Ngayon, kung nandiyan siya, tinatanong ka, ganyan-ganyan, sagutin mo kung inosente ka talaga. Harapin mo kung inosente ka talaga. Kasi hanggat iniiwasan mo yan, talagang ganun ang iisipin sa'yo ng mga tao, kahit yung mga taong gustong kumausap sa'yo o magtanong sa'yo. Diba? Diba? Bakit ka nang bablock? No, walang black-blackan. Sabi na uso na talaga ang pakapala ng muka under the Marcos administration eh. Para si Boy Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gustong mag-ombudsman. Grabe namang pakapala niya. Baliktad na yung panahon ngayon eh. No? Na netizen, paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin mo, ombudsman. Ano ang gagawin noon? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term hanggang 2028 kasi 7 Ay nga years. sinasabi, no? Kumbaga magiging ombudsman siya para kumbaga magi-safety na eh. 'Di ba? Kasi syempre lahat nga naman ng ikakaso sa administrasyon, kakasuhan, sa kanya ibabagsak 'yan. 'Di ba? Kahit pa paano is patag-patag na. Syempre siya yung DOJ, kahit si VP Sara yung nakaupong presidente noon, no? Sino lang na ba ang sa mga administrasyon sigurado ang re-resback talaga si VP Sara talaga eh. 'Di ba? Kahit pa paano fixed term kasi yun eh, 'di ba? 'Di ba? Nabalitaan natin, fixed term ang ombudsman. So, kahit na iba ang presidente, doon siya manunungkulan pa rin. Sa term ng ombudsman. Huwag naman, anak ng pating naman. Bakit nahihiya sa mga sarili nyo? Tama. Pambihira Sino mag-appoint kanya siya mismo sa sarili Hindi, niya? dadaan sa JBC ang presidente mag-a-appoint. Tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Oh, sabihin na natin yung latest ombudsman, si Martires. Si Martires ba ay miyembro ng gabinete? Hindi po. Nag-appoint sa kanya? Hindi. Hindi. Galing siya sa Supreme Court. Tama. Sa judiciary, neutral. Grabe talaga kakapal ng mukha eh, no? Ang matindi pa doon, syempre ang mag-a-appoint yung presidente. 'Di ba? Syempre yung sinasabi nga natin, pinag-uusapan natin, sino pa ba ang pipiliin mo kundi yung ka-close mo? So yung makakalaban ni Boying doon is parang palamuti na lang yun. Huwag na nating asahang mananalo yun. 'Di ba? O magiging ombudsman. Sigurado yan, mapipili talaga is yung close talaga. 'Di ba? Imaginein mo,
si Boying Rimulya, gusto na naman niyang pakialaman ng ombudsman. Alam na this. Diba? Alam na May mga pagtatakpan na naman yan at may mga ipagtatanggol na naman yan. Dapat ang ombudsman, fair square yan sila. Do you think Yes. si Boying, pag naging ombudsman, fair square yan? Malabo eh. 'Di ba malabo? Malabo yung fair square, malabo yung transparent. Kailangan talaga is hindi naman siya dapat sa ombudsman lalo-lalo na may kaso siya sa nakakasuhan siya sa ombudsman. 'Di ba? Kasi kung ako sa kanya hindi na lang ako uupo diyan kung ombudsman eh. 'Di ba? Kasi kapag naupo ka diyan, marami talagang tatama sa yung issue diyan. Marami talaga kung may mga ano-ano sa diyan. Tapos hindi mo pakinggan, tapos ang papaboran mo rin kung ano pa rin yung mali. Wala talaga. 'Di ba? Para mangyayari, palakasan lang yan, kaya ka naging parang ganito. 'Di ba ang sakit pakinggan nung ganun? 'Di ba? Lalong-lalo na kung 3 taon na lang kasi yung administrasyon eh. Tapos mapapalitan na yan, lalo-lalo pag napalitan. Oh. Ang hirap nun. Oh. Ambot lang. Hindi pa nga natatapos ang 2025 ay maaga nang nasira itong si Risa Hontiveros. Tila yata nawalan na ng tiwala ang kanyang kampo, ang mga dilawan, kakamping at Liberal Party na kahit noon pa man. Hindi talaga kasi magiging practical sila eh. Kailangan kung sila magpapasok ng panlaban nila, as in talaga, kailangan yung malakas talaga. Yung kakagatin ng mga tao. Hindi yung bad trip yung mga tao. Ganun yun. Si Leni Robredo na o si Bam Aquino na ang talagang pagpipilian at wala sa listahan itong si Risa Hontiveros. Papaano na yan, Hontiveros? Papaano na ang iyong ambisyon at pangarap na maging Pangulo sa 2028? Ano ang inyong opinion? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na nagbigay ng reaksyon at komento dito. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.